Taurus, this is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Anong meron sa pag-ibig, sa negosyo, sa trabaho, sa career, sa glow up? Let's see. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of August. Collective energy ng ating mga Taurus, pasok sa baraha. Let's see. Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of August. Let's see kung ano meron para sa ating mga Taurus. Alright? Ingat po sa mga scammer. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Ang dating account natin na Kai Angeles na hack na, hindi ko na ma-open. Ang nag-iisang legit at active account natin, Kai Angeles 11. Alrighty? Taurus. The Queen of Wands. You're focusing on yourself, glow up, trabaho, kabuhayan. Okay, ang aga-aga naman to, masculine. Sino ba talaga ang gusto mong ipaglaban here? May nakikita akong dalawang feminine. Pag hatching daw, may nagsisinungaling. Oh, masculine, ha? Magkaaminan na tayo. Alright. I feel the masculine is like nagbigay ng pangako sa pag-ibig or committed sa isang feminine, sa isang empress, but then nagkakaroon siya ng interest sa isa pang feminine. Okay? Itinatagong love interest, itinatagong feminine. Meron dito, the masculine is already in a stable connection, but I feel maraming resentment, ang bigat ng pagsasama na to, walang equal give and take. Kumbaga parang lagi na lang, hayaan na yan to avoid conflict para lang magstay kayo together. And this kind of energy is so dragging. Okay? Taurus, bakit may kalokohan, may kasinungalingan tungkol sa pera? Someone who is financially stable ay nagkakaroon ng dishonest energy pagdating sa pera. This could be kanegosyo, katrabaho, or parang kung meron kang nakalaan sa'yo na promotion, parang may naninira para hindi mo makuha kung ano yung para sa'yo. But, whatever is for you, gagawa ang divine na ibalik ang blessing na yan for you. I feel for most of you nangyari na to. Okay? Pagdating sa love connection, may isang love connection para sa'yo na nagdala ng swerte. This is a strong soul connection, but then parang hindi kayo handa to make this connection work out at parang nagkalabo-labo, nagkagulo-gulo for now. But I feel may decision here to focus muna on self, to find the wisdom. Hindi ko pa nakikitang tapos ang connection na to, though may disagreements pa rin dito, but I feel darating yung time na babalikan nyo to, i-evaluate nyo ulit ang relationship na to at mag-uusap ulit kayo. There's a feminine here na sabi niya sobra siyang nasaktan ng masculine, pero kung ano man tong tampuhan or temporary separation, magkakaroon pa rin ng pag-uusap anytime soon. Sabi ng masculine, binigay naman niya lahat at naging reliable siya. But I feel it's either masyadong mataas ang expectation ng feminine or talagang baka akala lang ng masculine ibinigay niya lahat, but then baka meron siya mga hindi nakikita na pagkukulang or pagkakamali na kailangan niyang ayusin. Okay? Sabi ng masculine, marami siyang iniisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan, negosyo, koleksyon, alright? If you're manifesting abundance, Brazilian citrine, meron din tayong amethyst for mental clarity and stronger connection with your intuition. And of course, the very, very classic na the pink crystal, Madagascar rose quartz, para sa harmony ng relationship na to. Alrighty, ito ang ating amethyst for intuition. This is for love and harmony, rose quartz. And then the citrine for abundance and happiness. Okay? So, the reason for the reading is maraming na-reveal na sikreto sa relasyon na to. Okay? But sabi ng feminine, mananatili siyang loyal, mapagmahal. Okay? I feel binigyan ng feminine ng multiple chances ang masculine here. But hindi ko nakita at naramdaman na may tiwala. No? I feel basag na basag ang trust issues dito. Ang tiwala sa relationship.
Okay? Nagkaroon ng paulit-ulit, on and off, pero hindi ko maramdaman yung sincerity ng mga pangako. Prayers and manifestation, sabi ng ating mga Taurus, Lord, pinagpe-pray ko to, bakit po ang tagal? Tracking number, please. Okay? Sabi ng ating mga Taurus, marami siyang minamanifest for now, but it feels like nagkakaroon talaga ng delays with the wish fulfillment in reverse. You might be also dealing with a Libra, Virgo, Aqua, Taurus also, Leo. Okay. So, sabi ng person ng mga Taurus, sobra-sobra kanyang iniisip. At parang nakikita ka naman niya na parang long-term partner energy. If ever na paramdam mo sa person mo na gusto mo rin siya, I feel magkakaroon kayo ng mas maayos na pag-uusap. Alright? Let's see. Nakikita din ng person mo na parang maayos na babae ka, maayos na tao ka, maayos ka to be long term. Kaya parang kung ano yung mga 50-50 energy niya before, parang mas nagiging sure na siya sa'yo right now. Okay? But I'm not saying maghintay ka forever. Bigyan mo ng tamang timeline at boundaries ang sitwasyon na to. Meron ka mga fear. I feel parang na-dengoy. There's a like unfair situation na nangyari sa buhay mo. This could involve a Libra energy. Meron kang trust issues sa isang tao. Maaaring may court case din na inaayos. At meron ka mga doubts kung magkakaroon pa ba ng linaw at ayos kung ano man tong mga wino-worry mo. Okay? Until the end of this year. There's an energy of sadness. Maaari, let's not claim, maaaring magkaroon ng sadness and disappointment because may hinahanap ka na wisdom, ano ba talaga yung mga dapat gawin, sino yung mga dapat i-keep, sino yung dapat i-cut, for you to cut your losses. Sabi mo, pagod na pagod ka na to start over, pagod na pagod ka na sa mga nasayang na panahon, pagmamahal, pagtitiwala. So sabi mo, kung hindi sigurado, bibitiwan mo na. Mga taong lagi na lang may disagreements, bibitiwan mo na. Mga hindi aligned sa future goals mo, bibitiwan mo na. Okay? May trust issues ka na. Sobra kang nabitray na mga connections, not just love. Pati negosyo to eh. Justice card is court case, unfair situation, na gancho, na scam, na loko sa pera, tumalbog na cheque. You know na yung situation mo right now, hindi ito yung wish fulfillment. But I feel, ibalato mo na sa universe ang 2025 because parang marami kang kailangang iproseso at ayusin until the end of the year. May mga taong mapapagod ka na isusuko mo na parang hindi mo nakakausapin because sobrang sinungaling ng energy ng tao na to. Meron kang ibablock or baka hintayin mo na lang yung sisingilin mo o baka hintayin mo na lang one last time na magkausap and then i-close mo na yung chapter na to. Magiging sobrang mapili ka pagdating sa love, relationship, and career. Hindi na ikaw yung tulad dati na marami kang pinapakisamahan at pinipilit mong mag-work out ang connection, ang partnership. Ngayon, sabi mo hindi na, okay lang na may konting taong nakapaligid sa'yo basta solid, totoo. Okay lang kahit maghintay ka ng matagal basta sigurado kang totoo sa'yo tong love connection na to. Okay lang sa'yo kahit medyo lumayo ka muna sa mga toxic na kamag-anak. Mahalaga may peace of mind ka. You know, parang this is a chapter of purging para sa'yo, growing up, maturing, no? Na parang hindi naman to paramihan ng kaibigan at kamag-anak. Nagiging sobrang mapili ka na. Kasi sabi mo, alam mo sa isip at puso mo na marami kang hindi kayang isama kung saan ka papunta. Alam mo yun, hindi qualified. Hindi deserve, alright? To have the motivation to do kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. And for good luck, the carnelian bracelet. Okay? To protect your energy, ground your energy, and anti-evil eye, Madagascar black tourmaline. Meron din tayong evil eye bracelet. Okidoki? So, yeah. So, tingnan natin kung mas magiging maganda ang ating September reading para sa ating mga Taurus. Alrighty? So, what else?
yeah, I feel until the rest of the year, maaari pang mas gumanda at mabago tong situation mo. Depende na yan sa mga free will mo at mga gagawin mo, mga bagay na aayusin mo, bagay na tatanggalin mo sa buhay mo. Okidoki, Taurus. And that would be the Taurus reading, bonus reading for the month of August.